Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2601 hanggang 2610. Matapos ang 12-dosenang paghinga, si Carson, na umaasa sa kanyang kahangahangang kakayahan at banal na pandama, ang unang nakatuklas sa kinaroroonan ni Juan at ng iba pa na pabalik na. Nang makita niyang ligtas at maayos si Juan at ang apat na babae, kabilang si Diane, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Severin. Bagamat mukhang mapatla ang mga babae at nakaligtas sa sakuna, hindi sila nasaktan. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat pagbalik natin sa sagradong lupain. Tiniyak sila ni Severin. Nadama ni Severin na walang dapat idulot na panganib kung ihahatid sila ni Carson. Total, ang dalawang elder na kalahating immortal ay pinipigilan ni Adrian. Si Diane, na kanina ay tensionado, ay unti-unting niluwagan ang kanyang nakakunot na mga noo. Tinapik niya ang kanyang dibdib dahil sa patuloy na takot at sinabi kay Severin nang may kaunting inis. Muntik mo na akong patayin sa takot ngayon lang, Severin. Bagamat kamakailan lamang ay nakaangat sina Diane at ang iba pa sa kanilang mga naabot, nasa antas pa rin sila ng Paragon. Nang maglaban sina Carson at Faison ngayon lang, ang mga shockwave lamang ang sumires sa Eastern Sea City. Ang nakakatakot na aura na iyon ay hindi kayang abutin ng mga Paragon Cultivator. Kahit si Juan, isang level 9 Royal Paragon, ay basang-basa ng malamig na pawis. Tiningnan ni Gilda si Severin nang may mapait na ngiti, alam niyang nasangkot ang kanyang asawa sa isang malaking gulo. Hindi siya basta-basta bibitawan ng apat na dakilang sagradong lupain. Pinatay niya ang lahat ng kanilang mga saintmen. Matagal na sana silang namatay kung hindi si Carson. Nakita ni Severin na nag-aalala pa rin ang mga babae, mabilis niyang tinawag ang ilusyon ng Green Emperor Pagoda upang balutin sila sa ilalim ng proteksyon ng Celestial Weapon. Tumanggaw si Carson ng may pagod na ekspresyon at sinabing, "Tara na, hindi ligtas ang lugar na ito. Bumalik muna tayo sa sagradong lupain." Pagkatapos niyang magsalita, biglang nagbago ng husto ang mukha ni Carson, at agad na nanigas ang kanyang katawan, kitang-kita sa kanyang mukha ang pagiging mapagbantay. Si Severin, na gusto lang sanang magtanong nang makita ang eksena, ay nakaramdam ng isang malakas na pagbabago-bago sa espasyo na lumalabas mula sa lahat ng direksyon mula sa kung saan. Isang bitik ng kawalan ang lumitaw sa harap ng lahat at hamarang sa kanilang daan. Wala kayong patutunguhan sa mga pumatay sa mga tao ng aking Primordial Sacred Land. Ang sigaw na ito ay parang isang kulog, na naglalaman ng walang katapusang hanggaring pumatay. Sa sumunod na sandali, isang matangkad na lalaki na nakasuot ng simpleng berdeng roba at may hawak na flywhist sa kanyang kamay, na nangunguna sa dalawang level 9 Royal Paragons at lumabas mula sa Void Crack. Ang nangungunang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may matigas na mukha. Bagamat mayroon siyang kulay abong mga sentido, naglalabas pa rin siya ng isang marangal at maringal na aura, na nagbibigay ng nakakatakot na kapaligiran. Naging seryoso ang mukha ni Carson, at sinabi niya sa isang malalim na boses, "Baldwin." Agad na naging seryoso si Severin na nasa tabi niya nang marinig niya ang mga salita ni Carson. Si Baldwin, ang kasalukuyang Supreme Lord ng Primordial Sacred Land. Isa siyang kumpletong antas na level 9 Supreme Paragon, na itinuturing na pinakamalakas na nilalang sa Blue Realm. Kung nasa buong estado na si Carson, maaari pa rin niya itong labanan sa tulong ng Protective Divine Weapon. Gayunpaman, halos maubos na ang kay Carson pagkatapos ng labanan ngayon lang. Malamang ay wala na itong kalaban-laban kay Baldwin ngayon. Malinaw na alam ni Carson ang kanyang limitasyon. Nakipag-usap siya kay Severin gamit ang Divine Sense ng may seryosong tono. "Mukhang kailangan ko na namang hiramin ang Protective Divine Weapon, Severin." Walang pag-aalinlangan, mabilis na tinawag ni Severin ang Loren Divine Blade mula sa Inner World at ibinigay ito kay Carson. Gamit ang Loren Divine Blade, ang kapangyarihan ng langit at lupa ay nagtipon sa kanyang katawan, at ang takot ni Carson ay bahagyang hamupa. Nakipag-usap siya sa pamamagitan ng kanyang Divine Sense. "Pipigilan ko muna sila sandali. Juan, ibalik mo si Severin sa sagradong lupain at agad na ipaalam sa ikalimang elder na buhayin ang porma sayon ng proteksyon ng sekta."
Si Cuthbert ang Grandmaster ng mga pormasayon ng Sagradong Lupain at responsable sa pagpapagana ng pormasayon ng proteksyon ng sekta. Dahil pinipigilan ni Baldwin si Carson, at pinipigilan naman si Adrian ng dalawang kalahating immortal, masasabing nasa matinding panganib ang Grundy Uno Sacred Land. Naunawaan ni Juan ang kabigatan ng sitwasyon at mabilis na tumango bilang pagsang-ayon. Naramdaman ni Baldwin ang iniisip ni Carson. Ngumisi siya at sinabing, pinigilan ni na Xavier at Darius ang matandang si Adrian. Wormthorn, ang nakatatanda ng Dragonoid. Walang darating para iligtas ka. Napatay si Gresham, at namatay rin si Faison. Natagpuan ng Primordial Sacred Land at ng Grundy Uno Sacred Land ang kanilang mga sarili sa isang sitwasyon kung saan kinailangan nilang lumaban hanggang kamatayan. Kung hindi lang dahil sa malayong distansya ng dalawang pangunahing sagradong lupain ng mga Wicked Cultivator, at ang Season at Lasbo Nurkut ay 10,000 milya ang layo, kung hindi, magpapakita ang mga kalahating immortal ng 4 na dakilang sagradong lupain. Nang makita ni Carson ang kumpiyansang anyo ni Baldwin, hinigpitan niya ang hawak sa Loren Divine Blade, huminga ng malalim, at sumigaw ng malakas. Ha ha ha! Sino ang nakakaalam kung sino ang mananalo sa huli? Dahil dito, si Carson ay naging isang imaheng walang kabuluhan, at ang kapangyarihan ng mga pilosopiya ay sumabog mula sa kanyang katawan, tumagos sa espasyo sa daan at sumugod patungo kay Baldwin. Lumingon si Baldwin at tumango sa 2 level 9 Royal Paragon sa tabi niya. Sa sumunod na sandali, ang 2 Royal Paragon na ito ay humarurot sa espasyo at lumipad patungo kay Severin. Ang isa sa kanila ay sumalakay kay Juan, habang ang isa naman, isang mas batang Royal Paragon na nakaitim ang damit, ay tinarget si Severin. Kasunod nito, itinaas ni Baldwin ang kanyang kamay at tinawag ang isang elite quality spiritual treasure na hugis si Bat upang harapin si Carson. Dahil hinaharangan din si Juan, naunawaan ni Severin na mahirap makatakas ng ligtas nang hindi pinapatay ang 2 Royal Paragon sa harap niya. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinagtagpo ang mga ito, dahilan para marahas na yumanig ang panloob na mundo sa loob ng kanyang katawan. Hindi mabilang na kumikislap ang banal na kinang ng banal na kasulatan sa sandaling ito. Tiningnan niya ang Royal Paragon na nakaitim ang damit 12 ng metro ang layo, at agad na tinawag ni Severin ang Green Emperor Pagoda. Matapos ibuhos ang napakalaking lakas ng langit at lupa dito, ang Green Emperor Pagoda ay nagliwanag ng walang hanggang kinang. Sa isang iglap, ang maringal na aura ng celestial weapon ay pumailang lang sa kalangitan, pilit na umaakit sa lakas ng langit at lupa sa layong libu-libong milya. Hawak ang Green Emperor Pagoda, si Severin ay napuno ng isang malakas na diwa ng pakikipaglaban. Patayin. Kasabay ng isang malakas na sigaw, si Severin, na may taglay na matalas na aura, ay marahas na idiniin ang Green Emperor Pagoda patungo sa nakaitim na roba na Royal Paragon. Kalokohan. Ano ba to? Naramdaman ng Royal Paragon ang nakakatakot na aura na nagmumula sa Green Emperor Pagoda at nanginig ang kanyang kaluluwa, na nagparamdam sa kanya na parang isang tunay na immortal ang nakatayo sa harap niya. Nagmura siya sa lublob, ngunit hindi siya nataranta. Level 9 laban sa Level 4, akin ang kalamangan. Sa pag-iisip na ito, mabilis na naglunsad ng kontra-atake ang nakaitim na Rob ang Royal Paragon. Kumislap ang espiritual na liwanag sa kanyang kamay, at agad na lumitaw ang isang kulay dugong hugis kutsilyong espiritual na kayamanan. Mahigpit na hinawakan ng nakaitim na Rob Adong maharlikang Paragon ang espiritual na kayamanan at pinutol. Ilang kulay dugong sinag ng talam, na bawat isa ay 10,000 metro ang haba. Ang Sum-Iris sa kawalan at naglabas ng napakalaking kapangyarihan, agad na kumapit kay Severin. Ang isang buong puwersang pag-atake mula sa isang Level 9 Royal Paragon ay hindi isang bagay na madaling matiis ng mga ordinaryong cultivator sa parehong antas. Naniniwala siya na kung siya si Severin, ang pagharap sa 2 talom na ito ay sapat na upang makaramdam ng kawalan ng pag-asa, at maaari pa siyang tumigil at maghintay sa kamatayan. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang ngisi sa mukha ng nakaitim na Rob ang Royal Paragon ay natigilan sa kanyang kinatatayuan. Tila medyo natigilan siya. Hawak ni Severin ang Green Emperor Pagoda at ikinumpas ang kanyang kamay sa ere. Sa isang iglap,
hindi mabilang na banal na kadena ng kaayusan ang sumabog mula sa pagoda. Ang mga banal na kadena ng kaayusan na ito ay kasing kapal ng hinlalaki, naglalabas ng isang nakakatakot na aura. Saan man sila dumaan, agad na gumuho ang kawalan, at maging ang kaguluhan sa espasyo na kinatatakutan kahit ng Royal Paragon ay agad na napigilan. Hindi pa man nakakalapit ang kulay dugong sinag ng blade kay Severin ay agad itong nadurudge ng mga banal na kadena ng kaayusan. Ang mukha ng nakaitim na Rob ang Royal Paragon ay lubhang nagbago, puno ng kawalan ng paniniwala. Paano ito posible? Ang isang buong puwersang atake mula sa isang level 9 Royal Paragon na tulad niya ay magdudulot ng matinding pinsala sa isang cultivator na kapareho niya ng antas. Paano naging ganoon kakalma si Severin tungkol dito? Sa pagkamangha, ang mga mata ng nakaitim na Rob ang Royal Paragon ay nagpakita ng walang kapantay na kaseryosohan. Nakatitig siya sa Green Emperor Pagoda na hawak ni Severin. Napakatibay ng bagay na ito at napapaligiran ng mga banal na kadena ng kaayusan. Mukhang hindi ito isang protective divine weapon. Maaari ba itong maging isang maalamat na celestial weapon? Labis siyang natuwa habang iniisip ito, at namula ang kanyang mukha sa pananabik. Dinilaan ng Royal Paragon ang kanyang mga labi, at sakam na sumigaw kay Severin. Tingnan natin kung gaano katagal kayang tumagal ng balat ng pagong mo. Napansin din ni Severin ang sakam at sabik na titig sa mga mata ng nakaitim na Rob Adong Maharlika. Matapos marinig ang kanyang mga salita, ang mukha ni Severin ay nagpakita ng isang mapangotsyang malamig na ngiti, na may umaapaw na arrogant na ekspresyon. Ito ay dahil pa rin sa mababang antas ng kakayahan ni Severin at hindi sapat na lakas. Kung siya ay kalahating immortal na ngayon, maaari niyang durugan ang kalahati ng Blue Realm sa isang suntok mula sa Green Emperor Pagoda. Pinipigilan ang magulong mga iniisip sa kanyang isipan, lumingon si Severin sa paligid. Halos hindi mapigilan ni Carson ang kanyang sarili laban kay Baldwin gamit ang Loren Divine Blade, isang protective divine weapon. Bagamat pantay ang kanilang pagkakatugma, alam ni Severin na ang pisikal na lakas ni Carson ay hindi pa rin sapat, at ang kanyang lakas ay kalahati lamang ng kanyang pinakamataas na estado. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi pa siya natamba ni Baldwin ay pangunahin dahil sa Loren Divine Blade, ang protective divine weapon. Ang mga mata ni Severin ay kumikinang sa malamig na liwanag sa hindi kalayuan, ang kanyang panloob na mundo ay umugang at nayanig, at ang hindi mabilang na mga pilosopiya ay nagdadala ng umaagos na kapangyarihan ng langit at lupa at lumaganap sa kanyang katawan. Sa isang iglap, niyanig ng aura ng isang level 4 Royal Paragon ang kawalan at nagdulot ng hindi mabilang na alon sa kalawakan. Tila nabuhay ang banal na kadena ng kaayusan sa Green Emperor Pagoda, sumipol patungo sa lalaking nakaitim na roba. Namutla sa gulat ang nakaitim na roba sa kabilang panig nang makita ang mga kadena. Mabilis niyang hinawakan ang kutsilyo sa harap niya at sinuntok ang dalawa niyang kamao. Ang pagbagsak ay lumikha ng isang nakabibinging pagsabog na umalangaw-ngaw sa kalangitan. Pagkatapos ng pagsabog, ang espasyo sa loob ng ilang milya ay nabasag at naging hindi mabilang na nakakalat na mga piraso ng espiritual na liwanag na nakalutang sa kawalan. Namula ang mukha ng nakaitim na roba na Royal Paragon dahil sa dugong umaagos mula sa kanyang bibig. Puno siya ng takot habang nakatingin kay Severin. Ang banal na kadena ng kaayusan na lumabas mula sa Green Emperor Pagoda ay halos magdulot sa kanya ng malubhang pinsala sa isang suntok lamang. Bakang bangkay na sana siya ngayon kung hindi siya agad kumilos. Nanunuyang ngiti si Severin, nang makita niya ang takot sa mga mata ng nakaitim na Rob ang Royal Paragon. Ganito talaga ang isang level 9 Royal Paragon. Sa mga salitang ito, ang Green Emperor Pagoda sa kanyang kamay ay agad na naglabas ng walang hanggang banal na liwanag, lumaki sa hangin, agad na naging kasing laki ng isang maliit na bundok. Ang kapangyarihan ng langit at lupa ay lumabas mula sa kawalan, bumubuhos sa mga banal na tanikala ng kaayusan. Sa isang iglap, 12 ng mga banal na tanikala ng kaayusan ang tila nabuhay, na parang nagdurugtong sa sinaunang panahon at kalawakan, na naglalabas ng kapangyarihan ng mga sinauna. Ang nakapalibot na kawalan ay nawasak sa kawalan, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay agad na naging dahilan upang mawalan ng hininga ang Royal Paragon.
Hindi lamang ang nakaitim na Rob ang Royal Paragon na ito, kundi pati na rin sina Carson at Baldwin mula sa hindi kalayuan, na madugong naglalaban, ay naramdaman ang kanilang mga anit na manhid at ang kanilang mga puso ay kumakabog, na parang may isang malaking takot na malapit ng lumitaw. Nako hindi. Isang ideya ang biglang pumasok sa isipan ng nakaitim na Rob ang Royal Paragon, at biglang nagbago ng husto ang kanyang mukha. Walang pag-aalinlangan, inihagis niya ang espada sa kanyang kamay at pagkatapos ay ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang tumalikod at tumakas kaagad. Ang aura na nagmumula sa Green Emperor Pagoda ay nagparamdam na kay Aldrich ng nalalapit na krisis na parang mahuhulog siya sa isang kuweba ng yelo. Kung hindi siya tatakas ngayon, nahulaan niya na maaari siyang mamatay dito. Nang makita si Aldrich, na lumipad ng ilang milya sa isang kisap mata, malamig na ngumisi si Severin. Huli na para makatakas. Sa sumunod na sandali, ang kapangyarihan ng langit at lupa sa loob niya ay umugang, at hindi mabilang na mga tuntunin at banal na kasulatan ang nahayag, dahilan upang muling lumaki ang Green Emperor Pagoda sa itaas ng kanyang ulo. Ang aura nito ay maringal at nakasisilaw, parang isang haligi sa langit. Pinagsalikop ni Severin ang kanyang mga kamay at sumigaw sa isang malalim na boses. Pagsupil. Kasabay ng isang malakas na sigaw, ang Green Emperor Pagoda ay sumikat ng maliwanag, bumaba ng malakas mula sa kawalan. Sa ilalim ng pagpigil ng Green Emperor Pagoda, ang nakapalibot na espasyo ay nabasag, at hindi mabilang na mga elemento ang nabasag bago pa man sila makapag-angle, at naglaho bilang abo. Si Aldrich, na ilang milya na ang lumipad, ay nakaramdam ng bigla ang pag-alon ng malamig na hangin sa kanyang likod at malamig na pawis sa kanyang noo. Bilasan mo, bilasan mo, bilasan mo. Si Aldrich ay nasa takot at desperadong sinusubukang basagin ang kawalan upang magbukas ng isang espasyong daanan upang makatakas. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Severin ng pagkakataon. Kinontrol niya ang Green Emperor Pagoda at marahas itong pinigilan. Habang nakikita ni Aldrich ang Green Emperor Pagoda na papalapit ng papalapit, nakaramdam siya ng kawalan ng kapangyarihan. Namutla ang kanyang mukha, puno ng kawalan ng pag-asa habang umuungal siya sa galit. Hindi. Pagkasabi niya ng mga salita, agad na sumabog ang kanyang katawan at naging parang ulap ng dugo kasabay ng isang malakas na tunog ng pagputok. Ang kanyang kaluluwa ay nadurog at nalipol ng nakakatakot na kapangyarihan. Sa sumunod na sandali, marahas na nayanig ang lupa, na parang naganap ang isang lindol na may 18 antas. Ang mga bundok, ilog, at mga sapa ay marahas na nayanig, at ilang matarik na bangin at bangin, libu-libong milya ang haba, ang napunit. Nang makitang patay na si Aldrich, si Severin, na ang mga mata ay namutla sa isang iglap. Nang hina ang kanyang hininga, at halos mahulog siya mula sa ere. Nako! Huminga ng malalim si Severin at pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Halos maubos lahat ng enerhiya ko dahil sa celestial weapon na ito. Sinabi niya. Tiningnan niya ang kanyang panloob na mundo gamit ang banal na pandama, at isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Severin. Malaki ang kanyang naranasang pagkawala sa pagkakataong ito. Ang kanyang panloob na mundo ay nawasak. Malamang na mahirap itong ayusin sa loob ng wala pang kalahating buwan pagkatapos bumalik sa sagradong lupain. Matapos bawiin ni Severin ang kanyang banal na sentido, sumulyap siya sa Green Emperor Pagoda na nakatihaya sa lupa. Ang lakas ng celestial weapon ay tunay ngang nakakatakot. Ang lupain sa loob ng libu-libong milya ay humahampas na parang mga alon sa dagat, patuloy na umaalon. Matagal nang nasayang ang buhay ni Aldrich. Maging ang kanyang katawan ay dinurog at naging abo. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Severin nang mamatay ang lahat ng mga kalaban. Napakalaki ng kapangyarihan ng Green Emperor Pagoda. Total, isa itong celestial weapon. Ang isang suntok na iyon ay naubos ang lahat ng banal na kasulatan ng pilosopiya at ang kapangyarihan ng langit at lupa sa kanyang panloob na mundo. Medyo mapalad si Severin na pinili niya ang landas ng panloob na mundo. Kung sinundan niya ang karaniwang landas ng katotohanan ng martial arts, malamang ay matagal na siyang namatay sa ilalim ng pagkuhan ng Green Emperor Pagoda. Bagamat malubhang nasira ang kanyang panloob na mundo, ang pagkawasak ay nasa lahat ng dako.
Ang mga buto ng banal na kasulatan ng mga pilosopiya na maingat na pinaikli ay nawala na ngayon, ngunit kahit papaano ay nailigtas niya ang kanyang buhay. Napatay niya ang isang level 9 Royal Paragon sa pagkakataong ito. Manginig ang buong Blue Realm kung kakalat ang balita. Matagal nang pinaikli ng mga Royal Paragon ang katotohanan ng martial arts, pinino ang kapangyarihan ng kalawakan, at may malalim na mga nagawa sa pagkontrol sa kawalan. Mahirap patayin ang isang Paragon na kasing level sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Bukod dito, sa pagkakataong ito ay natalo ni Severin ang kalaban ng 5 antas na mas mataas. Hindi pa nangyari ang ganitong bagay sa Blue Realm noon, at marahil ito ay isang hindi pa naganap na tagumpay. Hindi kalayuan, si Carson, na humawak ng Loren Divine Blade at napapaligiran ng matinding sword wheel, ay nahihirapang ipagtanggol ang sarili laban sa mabangis na pag-atake ni Baldwin. Nang nasa ikasampung bahagi na siya ng kanyang tugatog na lakas matapos makipaglaban kay Phazon at ilang iba pang Supreme Paragon, salamat sa Divine Sword ni Severin, kaya pa rin niyang hawakan ng matagal si Baldwin. Nalungkot si Carson habang tumataas ang mabangis na pag-atake ni Baldwin. Lalo na't napansin niya na sina Juan at Severin sa tabi ay pinipigilan din. Kapag natalo siya, walang alinlang ang mamamatay sina Severin at Juan. Tulad ng pagkabalisa ni Carson, naramdaman ng kanyang banal na pakiramdam ang isang nakakatakot na celestial beam na bumabagsak mula sa kawalan. Kaagad pagkatapos, isang maliit na pagoda na kasing laki ng palad ang lumaki sa hangin. Sa isang kisap mata, agad na bumagsak ang kalaban ni Severin. Bahagyang natigilan si Carson. Isang level 4 na pumapatay sa isang level 9. Matapos makumpirma na tuluyang bumagsak si Aldrich at hindi nakalusot sa kawalan para makatakas, tiningnan ni Carson si Severin ng may pananabik. Hanggat maayos si Severin, may pag-asa pa ring makabalik ang Grandi Uno Sacred Land. Sa kabilang banda, naramdaman ni Baldwin ang pagkamatay ni Aldrich. Una siyang bahagyang natigilan, pagkatapos ay sumabog sa galit. Severin. Malamig na malamig ang tono ni Baldwin. Matiim niyang tinitigan si Severin nang may matinding hangarin na pumatay, na para bang tatagos ito sa kawalan. Isang level 4 Royal Paragon ang pumatay sa isang level 9 Royal Paragon. Tiyak na kukutsain ito ni Baldwin kung narinig niya ito noon. Ngunit ngayong nasaksihan niya ito mismo, isang takot ang lumitaw sa kanyang puso, kasama ang matinding galit at hangarin na pumatay kay Severin. Mayroong 5 antas ng pagkakaiba sa pagitan nina Severin at Aldrich. At ito ay isang labanan sa pagitan ng mga Paragon ngunit hindi ng mga Saintmen. Madali na ginamit ng mga Royal Paragon Cultivator ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ang kanilang mga mahiwagang kapangyarihan ay kasing lawak ng malalaking ilog, at nahawakan na nila ang mga patakaran ng langit at lupa. Kahit ang pagkakaiba ng isang antas ay nangangahulugan ng isang malaking pagkakaiba sa pagitan nila. Ngunit ngayon, nakamit ni Severin ang imposible sa pamamagitan ng pagtalo sa malakas laban sa mahihina. Tiyak na matatakot si Baldwin tungkol dito. Sa pambihirang kapangyarihang ipinakita ni Severin sa sandaling ito, hindi ba niya magagawang patayin ang isang Supreme Paragon na kanyang inakyat sa level 9 Royal Paragon? Sa kanyang paningin, si Severin, kahit na mayroon siyang mataas na talento at pagkakataong maging isang tunay na immortal na may true immortal essence, siya ay walang iba kundi isang elixir, isang kababalaghan na hindi pa lumaki. Ngayon, ang eksenang ito ay labis na ikinagulat ni Baldwin. Naunawaan niya na dapat niyang pigilan si Severin sa patuloy na paglaki. Kung hindi, walang paraan para sa Primordial Sacred Land kapag lumaki si Severin. Sa kaisipang ito, si Baldwin ay nagalit ng husto at gumawa siya ng kaluskos. Umungol siya ng malakas kay Severin. Mamatay ka. Pagkatapos ng dagandong na ito, ang espiritual na kayamanan sa kamay ni Baldwin ay naglabas ng isang matalas na aura, at ang kanyang mga pag-atake kay Carson ay lalong naging matindi. Hindi na nakayanan ni Carson ang biglaang pag-atake at sumabog ng daan-daang talampakan, na nagbuga ng malalaking subo ng dugo. Hindi na siya napigilan ni Carson, pagkatapos ay sumugod si Baldwin patungo kay Severin na may mga matang uhaw sa dugo. Itinaas niya ang espiritual na kayamanan, at sa isang sandali, ang maringal na aura ng isang level 9 Supreme Paragon ay pumuno sa buong kalangitan. Dahil walang pagkakataong huminga,
biglang naramdaman ni Severin ang isang nakakasikal na presyon na bumabalot sa kanya. Hindi makagalaw ang kanyang mga binti, tanging ang nagawa lamang ay panoorin habang papalapit si Baldwin upang patayin siya. Baldwin, ang lakas ng loob mo. Agad na nag-aalalang sigaw ni Carson mula sa malayo. Pagkatapos niyang magsalita, inihagis agad ni Carson ang Loren Divine Blade na hawak niya. Mabilis na sumabog ang talon sa ere, naging bahaghari, at tumama kay Baldwin. Malamig na ngumisi si Baldwin. Papatayin ko talaga si Severin ngayon. Binilisan niya ang kanyang bilis habang nagsasalita, at nakarating siya nang wala pang 100 talampakan ang layo mula kay Severin. Ang espiritual na kayamanan ni Baldwin ay agad na sumabog sa walang hanggang kinang at binasag ang kawalan sa daan. Ito ay kasing marilag na parang hurno ng langit at lupa, na ganap na pinipigilan ang anumang pagtutol. Ang sinag ng liwanag ay napakabilis, at sa isang kisap mata, nakarating ito sa harap ni Severin. Ang mapanirang kapangyarihan na nakapaloob dito ay sapat na upang manginig sa takot ang sinumang Royal Paragon. Kung kailan inakala ni Severin na siya ay mapapahamak, ang boses ng Amethyst na puno ng galit ay umalingaw na parang kulog sa tainga ng lahat. Baldwin, ang lakas ng loob mo. Kasabay ng dagandong na ito, isang liwanag ng bituin na kasing laki ng kamao ang bumaba mula sa langit, at ang walang hanggang enerhiya ng mga tuntunin ng langit at lupa ay hamarang sa sinag ng liwanag na 10 talampakan ang layo mula kay Severin. Sa sumunod na sandali, si Amethyst ay humampos sa kawalan at lumitaw sa tabi ni Severin. Nakahinga ng malalim si Carson nang makita niyang narito si Amethyst. Si Severin, na handang gamitin ang Green Emperor Pagoda upang labanan anuman ang mangyari, ay unti-unting nirelax ang kanyang tensyonadong katawan. Pagkatapos, biglang nakaramdam si Severin ng malamig na pawis mula sa kanyang likuran. Huminga ng malalim si Severin, pinunasan ang mga butil ng pawis sa kanyang noo gamit ang kanyang kamay, at pagkatapos ay bumuntong hininga ng malalim. Humarap siya kay Amethyst at agad na nagtanong. Kumusta ang mga bagay-bagay doon? Matindi ang labanan. Dapat kang magmadaling bumalik sa sagradong lupain at utusan ang ikalimang elder na buhayin ang porma sayon ng proteksyon ng sekta. Malaki ang problema natin sa pagkakataong ito. Umiling si Amethyst na may mapait na ekspresyon, pagkatapos ay ipinahiwatig ang kanyang tinig gamit ang kanyang banal na sentido. Nang marinig na pinatay ni Severin ang 4 na saintmen ng 4 Great Sacred Land sa Eastern Sea Secret Realm, pinangunahan ni Amethyst ang pangkat at sumugod dito na isinasapanganib ang kanyang buhay at sa wakas ay nakarating sila sa Eastern Sea. Gayunpaman, natuklasan nila na ang buong Eastern Sea City ay nawasak na, at tanging sina Adrian, Xavier, at Darius lamang ang naglalaban sa himpapawid. Ang labanan sa pagitan ng mga kalahating immortal ay isang bagay na hindi kayang pakialaman ni Amethyst, isang Supreme Paragon. Kaya, sinundan niya ang aura na iniwan ni Carson hanggang dito, at nagkataong nakatagpo niya ang nakamamatay na pag-atake ni Baldwin kay Severin. Mabuti na lang at ang kanyang pagdating ay sapat na napapanahon upang mailigtas si Severin. Kasabay nito, agad na sumabog sa galit si Baldwin nang ligtas at maayos si Severin. Ang kanyang malamig na mga mata ay kumikislap sa mabangis na liwanag, malamig na sabi ni Baldwin. Sige, 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 Amethyst. Papatayin ko muna kayong dalawa, saka ko haharapin si Severin. Bahagyang naniningkit ang mga mata ni Amethyst. Alam niyang halos walang pagkakataong magkasundo sa alitan sa pagitan ng Grundy Uno Sacred Land at ng 4 Great Sacred Land. Total, ito ang pagkamatay ng 4 na saintmen. Ang bawat isa sa mga dakilang sagradong lupain ay gumugol ng hindi mabilang na mapagkukunan upang maingat na linangin ang kanilang mga saintmen para sa immortal na mana, at ngayon ay patay na sila. Kung ang saintmen ng Grundy Uno Sacred Land ang nahulog sa kamay ng iba, hinding-hindi ito bibitawan ni Amethyst. Dahil dito, kinuyam ni Amethyst ang kanyang kamao at ngumisi. Matagal ko nang naririnig ang pangalan ni Lord Lynch. Naparito ako para matuto mula sa iyo ngayon. Dahil doon, si Amethyst ay naging bahaghari at sumugod patungo sa kalangitan na may malalakas na momentum. Kasabay nito, nakipag-ugnayan siya kina Carson at Severin gamit ang kanyang banal na pandama. Carson, dali ibalik mo si Severin sa sagradong lupain.
Si Carson, na nagplano sanang tumulong kay Amethyst, ay agad na sumugod kay Juan at pinatay ang isa pang Royal Paragon. Matapos gawin ang lahat ng ito, itinaas ni Carson ang kanyang kamay at ang nag-aalab na kapangyarihan ng Supreme Paragon ay agad na winasak ang espasyo sa paligid ni Severin, na lumikha ng isang madilim na puwang sa espasyo. Sige. Nag-aalalang sigaw ni Carson. Nang marinig ito, hindi nag-atubili si Severin, kasama si Diane at ang tatlong iba pang babae sa tabi niya, at mabilis na sumugod sa espasyo. Sa sumunod na sandali, mabilis na binasag ni Carson, kasama si Juan, ang kawalan. Natuklasan ni Severin na mabilis na dumadagandong ang nakapalibot na espasyo habang sumusugod sila patungo sa direksyon ng Grandi Uno Sacred Land. Matapos lumipad ng hindi malamang oras, nahulog sila mula sa kawalan sa ilalim ng pangunguna ni Carson. Tumingin si Severin sa paligid at nalaman niyang nasa pasukan na sila ng Grandi Uno Sacred Land. Naubos ng mahabang paglipad ang mana ni Carson na wala nang gaanong natitira pagkatapos ng labanan. Sa sandaling ito, namumutla ang kanyang mukha, at patuloy na umaagos ang dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Ngunit nang makita niyang nakarating na sila sa pasukan ng Grandi Uno Sacred Land, mabilis niyang sinabi kay Severin. Pumasok kayo agad sa sagradong lupain at buhayin ang proteksyon na porma sayon ng sekta. Nang marinig ito, hindi na nagtagal pa si Severin. Matapos bawiin ang Loren Divine Blade sa panloob na mundo, dali-dali siyang lumipad patungo sa sagradong lupain kasama sina Carson, Juan at ang mga kababaihan. Tinawid niya ang 12-dosenang milya ng mga bundok at lumipad patawid ng napakabilis, at ang umaalon na aura na nagmumula sa kanya ay ikinabahala ng lahat ng mga disipulo sa daan. Kalokohan. Anong nangyayari? Mukhang nasugatan ang Grand Elder. Maaari kayang may nangyaring malaking bagay sa Eastern Sea Secret Realm sa pagkakataong ito. Natigilan ang mga disipulo habang pinapanood ang grupo ng mga taong malubhang nasugatan na dumadaan sa kanila. Hindi pinansin ni Severin ang pagkamangha ng mga disipulong ito. Mabilis niyang dinala si Carson sa ikalimang bundok. Pagdating nila sa ikalimang bundok, naramdaman ni Cuthbert, na humahawak sa mga usapin ng sekta sa malaking bulwagan, ang kanilang presensya. Mabilis siyang lumabas ng bulwagan, at labis siyang nabigla nang makita niya ang grupong malubhang na sugatan. Sumugod si Cuthbert, hinawakan ang braso ni Carson upang alalayan siya habang nakaupo. Pagkatapos, nagtanong siya. Anong nangyari? Pagkatapos huminga ng malalim, sabi ni Carson. Bilisan mo ang pag-activate ng protective formation ng sekta, Cuthbert. Nakikipaglaban sina matandang Adrian kina Xavier at Darius. Natatakot ako na masisira ang Grandi Uno Sacred Land sa pagkakataong ito. Malaki ang ipinagbago ng mukha ni Cuthbert nang marinig ito, agad na naunawaan ang tindi ng sitwasyon. Pinakilos na ng Primordial Sacred Land at ng Dragonoid ang kanilang mga puwersa at maging ang kanilang kalahating immortal na Elder ay dumating. Maliwanag na malaki ang problemang ito. Dahil dito, nanginig si Cuthbert at mabilis na kumuha ng puting jadeware mula sa kanyang dibdib. Ang kasing laki ng palad na puting jadeware ay naglabas ng isang mar-angle na aura, na naglalarawan ng hindi mabilang na mga pananaw ng Tao na nabuo ng mga prinsipyo ng langit at lupa. Itinaas ni Cuthbert ang disk at binigkas ang mga aura sayon gamit ang kanyang mga kamay. Sa sumunod na sandali, ang puting jadeware ay sumabog na may matayog na sinag, at isang malaking pattern ng porma sayon ang lumitaw sa kalangitan, na sumasakop sa buong lugar ng Grandi Uno Sacred Land. Hindi nagtagal, isang asol na kurtina ng liwanag ang unti-unting nabuo sa harap ng lahat, na naglalabas ng isang mar-angle na aura na nagparamdam sa lahat ng hindi mapakali. Matapos paganahin ang proteksyon na porma sayon ng sekta, mabilis na hinampos ni Cuthbert ang malakampana na espiritual na kayamanan sa plaza ng ikalimang bundok. Kasabay ng siyam na nakabibinging tunog ng kampana, lahat ng mga disipulo na nakarinig ng tunog ay namutla. 9 na beses tumutunog ang kampana. Paano ito nangyari? Tutunog lamang ang 9 na kampana kapag ang sagradong lupain ay nahaharap sa banta ng pagkawasak. Kalokohan. Hindi kaya ngayon lang nagmamadaling bumalik sina Carson at Severin dahil may nakasalubong silang mga tao mula sa ibang mga sagradong lupain. Ano? Nasaktan si Carson.
Si Carson ay makapangyarihang level 9 Supreme Paragon at nasa kompletong yugto na. Sa isang iglap, lahat ng mga disipulo ng Grundy Uno Sacred Land ay nagkagulo matapos marinig ang siyam na apurahang pagtunog ng kampana, na puno ng pagkabigla at kalituhan. Hindi mabilang na mga guhit ng liwanag ang lumipad sa kalangitan sa ibabaw ng mga bundok, naging mga bahaghari at nagmamadaling patungo sa ikalimang bundok. Samantala, si Francis, na nasa isang liblib na tahanan sa unang bundok, ay naramdaman ang abnormalidad ng sagradong lupain at mabilis na pumailanglang sa ere. Pagkatapos ng ilang paghinga, dumating si Francis sa plaza ng ikalimang bundok. Nang malapit na niyang itanong kay Cuthbert kung ano ang nangyari, nakita niya si Carson, namumutla ang mukha at dumudugo sa gilid ng kanyang bibig, at si Severin at ang iba pa sa tabi niya. Sandali siyang natigilan nang makita niya ang eksena. Pagkaraan ng mahabang panahon, tila may naisip si Francis. Tiningnan niya si Severin nang may takot na ekspresyon, nanlalaki ang mga mata sa gulat habang nagtatanong. Nakapatay ka na naman ba ng isa pang kababalaghan, Severin? Bagamat hindi alam ni Francis kung bakit pinatunog ni Cuthbert ang kampana na hudyat ng krisis ng pagkawasak, medyo nahulaan niya ito batay sa kanyang obserbasyon kay Severin at sa iba pa, na tila pagod at nasugatan sa espiritual, kasama na ang kitang-kitang takot. Total, si Severin ay matapang at nakapatay na ng maraming kababalaghan sa Starry Sky Battle Space, kabilang ang mga Young Master ng angkan ng Burke at Menzie, pati na rin ang mga pangunahing disipulo ng Darkness Scared Land, at ang Derek Wormthorn, ang kababalaghan mula sa Dragonoid. Bumalik sina Severin at Carson mula sa East Sea Secret Realm, na mukhang nalulungkot, at pinaandar ni Cuthbert ang protective formation ng sect. Malinaw na nakapatay si Severin ng mga kababalaghan mula sa iba pang sagradong lupain sa lihim na kaharian, na humantong sa interbensyon ng makapangyarihang Supreme Paragons. Kung hindi, paano magiging malubhang nasugatan si Carson, isang makapangyarihang complete stage level 9 Supreme Paragon? Nang makita ni Carson ang mausisa na ekspresyon ni Francis, inilagay niya ang isang kamay sa kanyang dibdib at nahihirapang magsalita matapos siyang makabawi ng lakas. Pinatay ni Severin sina Gresham, Drake, at ang mga saintmen ng dalawa pang dakilang sagradong lupain ng Wicked Tribe at Darkness Sacred Land nito. Ano? Napaatras si Francis at muntik ng matambas sa sahig. Lahat ng mga saintmen mula sa apat na dakilang sagradong lupain. Hindi nakakapagtaka na bumalik si Carson at ang kanyang grupo sa sagradong lupain na may malungkot na mga mukha at nagpatunog ng mga alarma. Ngunit ang mas ikinagulat ni Francis ay ang darating pa. Matapos lumitaw ang matandang si Adrian, pinatay niya ang mga Supreme Paragon ng apat na dakilang sagradong lupain sa isang suntok lamang, na kalaunan ay nakaakit ng interbensyon nina Xavier at Darius. Matapos huminga ng malalim at kumalma si Carson, mahinahon niyang sinabi. Ang pangungusap na ito ay parang kulog na tumama kay Francis at nag-iwan sa kanya ng pagkagulat. Labis siyang nabigla. Hindi lamang ang mga saintmen ang napatay, kundi pati na rin ang mga Supreme Paragon. Kahit ang mga kalahating immortal na elder na karaniwang nasa liblib na lugar sa Primordial Sacred Land at ang Dragonoid ay lumitaw. Nang makabawi mula sa kanyang pagkabigla, tiningnan ni Francis si Severin ng may takot, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot. Pinalad siyang maging kaibigan niya si Severin noong mahina pa ito. Mabuti na lang at hindi niya kaaway si Severin. Kawawa naman sina Gresham at Drake, patay na sila ngayon at pinatay ni Severin. Matapos huminga ng malalim at pigilan ang kanyang pagkamangha, tumangala si Francis kay Carson at nagtanong. Alam mo ba ang kasalukuyang sitwasyon ni matandang Adrian, Carson? Si Adrian ang gulugad ng Grundy Uno Sacred Land. Kung may mangyari sa kanya, nakita ni Francis na ang Grundy Uno Sacred Land ay malapit nang maubos. Bagamat naroon pa rin si Amethyst at ilan pang Supreme Paragon, napakalaki ng pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng Supreme Paragon at kalahating immortal na mga Elder. Bawat dakilang puwersa sa Blue Realm, maging ito man ay ang mga sagradong lupain, ang mga maharlikang pamilya sa East Plain, o ang mga puwersang tulad ng Great Flare, North Sea Barbaric Clan, o Dragonoid ay may kalahating immortal na mga Elder upang patatagin ang kanilang angkan, bukod pa sa pagkakaroon ng mga protective divine weapon upang protektahan sila. Kung babagsak si Adrian, malamang na hindi magtatagal ang Grundy Uno Sacred Land.
Kusa itong babagsak sa halip na maghintay sa pag-atake ng ibang mga sekta. Nang makita ni Cuthbert na nakalagay na ang activated formation, sinabi niya sa mahinahong tono. Sige, Francis, tipunin mo agad ang mga disipulo para maiwasan ang anumang kaguluhan sa loob ng sagradong lupain. Dahil naroon pa rin sila ni Carson, malabong gumuho ang Grundy Uno Sacred Land sa sandaling ito. Tumango si Francis ng may seryosong ekspresyon at sinabing, "Oo, aalis na ako." Bago pa matapos ni Francis ang kanyang mga salita, nag-iba siya bilang isang guhit ng liwanag ng bahaghari at agad na nawala. Bilang isa sa 4 na pangunahing disipulo ng sagradong lupain, kinailangan niyang humakbang sa kritikal na sandaling ito upang pakalmayan at bigyan ng katiyakan ang mga nalilitong disipulo, at maiwasan ang anumang aberya na mangyari sa panahong ito ng pagkabalisa. Sa pag-alis ni Francis, mabilis na kumuha si Severin ng ilang 8th grade spiritual pills at kinain ang mga ito. Ang kapangyarihang panggamot ay naging dumadagandong na espiritual na enerhiya, na nagpapalusog sa kanyang buong katawan. Agad siyang umupo nang nakakross ang mga paa sa lupa, iniikot ang kanyang teknik sa pag-abot upang pagalingin ang kanyang mga pinsala. Ginabayan ng Supreme Oneness Scripture ang maringal na kapangyarihang panggamot upang ayusin ang kanyang mga nasirang meridian ng paisa-isa, pagkatapos ay dumaloy patungo sa nawasak na panloob na mundo. Sa wakas ay natano ni Severin ang kanyang panloob na mundo sa pamamagitan ng kanyang banal na pandama. Ang panloob na mundo, na sumasaklaw sa libu-libong milya ang radius, ay may maraming bitek sa lupain, na nagpapakita ng 12 ng mga malungkot na bangin. Ang dating malago na halaman sa lupain ay nawasak, na nag-iwan sa buong panloob na mundo na tiwangwang at puno ng madilim na hangin at malabong ambon. Bukod pa rito, ang mga bituin sa kalangitan ay hindi rin nakatakas sa mga kamay ng pagkawasak. Ang mga bituing iyon, na dating kumikinang na parang mga kristal na may fluorescent light, na parang isang kalawakan na umiikot sa kalangitan, ay ngayon ay lubhang lumabo. Tanging ang araw at buwan na lamang ang natitira at naglalabas ng mahinang kislap, na pumipigil sa mabituing kalangitan na tuluyang magdilim. Galit na galit si Severin habang pinagmamasdan ang labis na pinsalang panloob na mundo. Kung isa akong Supreme Paragon, hindi ako sasamantalahin ng mga taong tulad ni na Baldwin at Faison. O baka naman masyado pa rin akong mahina. Alam kong nagbabalak si Gresham at ang iba pa laban sa akin, pero pinatay ko sila at binigyan ko ng dahilan ang 4 na dakilang sagradong lupain para kumilos laban sa amin. Nagkimkim si Severin ng masamang damdamin sa kanyang puso. Pinalaganap niya ang kanyang teknik sa pag-abot at dahan-daang ipinasok ang kapangyarihang panggamot sa panloob na mundo at inayos ito sa pamamagitan ng kanyang banal na pandama. Ang panloob na mundo ang pundasyon ng kanyang pagsulong sa immortal realm sa hinaharap. Hindi siya maaaring maging pabaya tungkol dito. Bagamat ang pamamaraang ito ay naisip ng Ryan 10,000 taon na ang nakalilipas, siya mismo ay nabigong umangat sa isang Supreme Paragon. Nagawa lamang niyang pagsamahin ang Void Arcanum sa kanyang sentro ng enerhiya, at pinaikli ito sa isang panloob na mundo. Ang panloob na mundo na nilikha ni Severin ay isang hakbang na mas malayo kaysa kay Ryan at may walang katapusang potensyal para sa paglago. Gaya ng sabi ng sinaunang kasabihan. Isang mundo sa isang bulaklak. Isang kaliwanagan sa isang dahon. Naniniwala si Severin sa potensyal ng kanyang panloob na mundo. Balang araw, ito ay magiging maihahambing sa isang malawak na mundo tulad ng Blue Realm, o maging ang Immortal Realm. Umiling siya at pinigilan ang masasamang balak sa kanyang puso, dahan-daang ginamit ang gamot upang pagalingin ang kanyang mga pinsala. Dahil sa pag-activate ng protective formation at ang balita ng labanan sa pagitan ng mga kalahating immortal na elder sa Eastern Sea na kumakalat pabalik, ang buong Grundy Uno Sacred Land ay nagkagulo. Hindi mabilang na mga disipulo ang nabigla kay Severin habang pinatay niya ang 4 na kababalaghan. Kasabay nito, hindi sila nababahala tungkol sa labanan sa pagitan ni Adrian at ng 2 kalahating immortal na elder. Walang malalaking insidente sa loob ng mga sagradong lupain dahil sa presensya ni Cuthbert, Carson, Francis at iba pang mga pangunahing disipulo. Ang sitwasyong ito ay nanatili sa loob ng 7 araw. Isang special passage na ilang talampakan ang taas ang biglang lumitaw sa itaas ng sagradong lupain noong tanghali, na orihinal na natatakpan ng madilim na ulap.
Kaagad pagkatapos, si Adrian, na nakasuot ng berdeng roba, at si Amethyst na mapatla ang mukha, pati na rin sina Wallet, Heath, at ilan pang iba ay lumabas mula rito. Nanghihina si Adrian, mapatla ang mukha, at tumutulo pa rin ang gininto ang dugo mula sa gilid ng kanyang bibig.